Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga is the kingdom of heaven is in you. Okay, sabihin mo sa katabi mo, the kingdom of heaven is in you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. Ayan. Okay? Sabi rito sa Ephesians chapter 1 in verse 13, talking about Jesus, sabi ni Apostol Pablo, in Him you trusted. Sino dito yung sumasampalataya, nananalig, naniniwala ng lubos sa Panginoong Jesucristo? Taas ang kamay. Okay? In Him. Okay? This is Paul talking about the Lord Jesus Christ. In Him you also trusted. Hindi lang daw kay Apostol Pablo na nagbibigay ng sulat na ito sa mga taga-Epeso. Kasi maaari po na ang tiwala natin ay nandoon sa mangangaral, hindi sa Diyos na ipinapangaral ng mangangaral. Naintindihan po ninyo? Huwag po kayong magtitiwala lamang dun sa mangangaral. Magtiwala kayo dun sa ipinapangaral ng mangangaral. Amen po ba? Alright. Kaya, sabi mo sa katabi mo, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, basahin mo yung Bible mo. Di ba? Kasi mamaya, baka makapakinig kayo ng mga ibang mangangaral, hindi na yung dapat ipangaral, yung ipinapangaral. Amen? Okay. In His, Amen. The gospel, tingnan nyo to ha, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kasabay daw ng ating pananalig sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pangangaral ng katotohanan, tayo daw ay sinelyuhan. Sabihin nyo nga po, sinelyuhan. Okay? Sinelyuhan daw tayo ng banal na Espiritu na siyang pangako ng Diyos. Okay? Marami pong Christian hindi nauunawaan kung ano po ang role o ang, ano ba yung role sa Tagalog? Role? Role, opo, role. Ano yan? Parang tungkulin o kagampanan ng banal na Espiritu. Ayan. Sorry ha, kasi English yung Bible ko. Maraming Kristiyano hindi po nauunawaan kung ano yung kagampanan, ayan, o tungkulin ng Espiritu Santo sa buhay ng isang Kristiyano. Isa sa tungkulin ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya, selyuhan tayo. Okay? Selyuhan tayo. Ganito yan eh. Halimbawa, meron kang ipapadalang sulat sa kamag-anak mo papunta ng United States. Ano yung kailangan para maipadala siya? Di ba may stamp? Tama? May stamp. Yun. Tayo, para mapunta tayo ng langit, kailangan meron kang stamp. The stamp of the Holy Spirit. The seal of the Holy Spirit. Amen? Hindi sapat na naniniwala lang tayo, nananampalataya lang tayo, tapos wala kang tatak ng Espiritu Santo. Amen? Marami pong tao ang may paniniwala sa Panginoong Hesus, pero walang tatak ng Espiritu Santo. Naintindihan po ninyo? Sabi dyan sa next slide po natin, when you have truly accepted Jesus in your heart. Kung totoo daw na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating puso, ay ipadadala niya o isusugo niya ang kanyang banal na Espiritu sa atin para ipadala yung kanyang kaharian sa puso natin. Amen? Pag binasa po ninyo yung Bible, maraming mga Pariseo o mga religious leaders o during Jesus' time na naghahanap ng signs. Kailan ba namin makikita yung paghahari o yung kaharian ng Diyos? Anong sabi ng Panginoong Hesus? Ang kaharian ng Diyos ay hindi mo mawi-witness sa pamamagitan ng
iyong physical na mata. The kingdom of God is not yung parang nalimutan ko yung term yung pagmamasid. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo, sabi ng Panginoon. Mamaya mababasa po natin yung verse na yan. Okay? Sabihin mo ulit sa katabi mo, ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. Okay. Nung sumampalataya tayo, tinanggap po natin ang banal na Espiritu. Yan ay kung totoong tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Acts chapter 15, in verse 8, ang sabi po ng Bible, "So God, who knows the heart, acknowledged them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us." Okay? Ang Diyos daw po ang nakakaalam ng laman ng puso ng bawat tao. Amen po ba? Alam na alam ng Diyos ang laman ng puso nating lahat. Amen. Tingnan mo yung nasa likod mo. Pag wala kang tao sa likod, tingnan mo yung nasa harapan mo. Tingnan mo. Tanungin mo siya, sinong nasa puso mo? Sino ang nandyan sa puso mo? O sa katabi mo naman, sino ang naghahari sa puso mo? O ano ang naghahari sa puso mo? Okay? Ako hindi ko alam, pero si Lord alam niya. Alam niyo po, kung ano yung naghahari sa puso ninyo, yun ang bukang bibig ninyo. Tama ba? Yun ang laging iniisip ninyo. Hindi kayo makatulog sa gabi kakaisip nun. Kasi yun ang laman ng puso nyo eh. Hindi kayo mapakali, di kayo makatulog sa gabi kakaisip. Di ba? May kanta dyan, si Rosel Nama ba yun? Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Ano yan? Sa diwa? Sa diwa ko, ikaw ang laging panaginip. O bakit? Ano? O bakit ikaw ang laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Sunod na. Kapag tumitig ka sa akin ay ligaya. Ano yung sunod? Ay sunod? Ay sunod doon? Di ba? Di makatulog sa gabi, kakaisip. Ganyan ba kayo, Dave, noon? Makakatulog ka Anong laman? Sinong laman ng puso? Amen. So, alam daw ng Diyos ang nasa puso natin. Makinig po tayo ha. Kung ang puso natin ay uhaw, gutom sa Diyos, ibibigay niya ang banal na Espiritu. Naintindihan po ninyo? Kung tayo po ay uhaw, pag ikaw ay nauuhaw, ano bang unang mong hinahanap? Di ba tubig? Pag uhaw na uhaw ka. Ang tao po na hindi nauuhaw sa Diyos, hindi lalapit sa Diyos. Ang tao na hindi nauuhaw sa Diyos, hindi pupunta ng church. Hindi pupunta ng prayer meeting yan. Hindi siya uhaw sa Diyos eh. Kanino siya uhaw? Saan siya uhaw? Sa matatamis mong ngiti. Sa matatamis mong mga halik. Doon ka ba uhaw? Lunes. Diba? Alam nyo na yung kanta. Hindi ko na kailangan tapos. Hindi kayo nakakapag-pray ng 30 minutes. Taas ang kamay. Taas. Oh. Aba, sino hindi nakakapag-pray ng 1 oras? 1 oras. Taas ang kamay. Taas. 1 oras. Hindi kayo, nahirap ba kayo mag-pray ng 1 oras? Taas ang kamay. Alam nyo po, mahirap mag-pray
pag wala ang Holy Spirit. Mahirap mag-pray mahirap mag-pray pag wala si Holy Spirit. Kasi, sabi ng Bible sa Romans chapter 8 verse 26. Sige, buklatin po natin. Okay, Romans chapter 8 verse 26. Okay? Ano pong sabi diyan? Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ang Espiritu daw po ang tumutulong sa atin sa ating mga kahinaan, especially sa atin pong pananalangin. Hirap kayo mag-pray ng 10 minutes, 15 minutes, 20, 30 minutes, 1 hour. Hingi kayo ng tulong sa Holy Spirit. Tingnan nyo, hindi nyo mapapansin yung oras. Nakadalawang oras na pala ako nagpipray. Totoo. And much more than that, mga kapatid. When you allow the Holy Spirit to help you in your prayer, He will show you great and mighty things. Naniniwala po ba kayo? He will show you great and mighty things. Sabihin nyo nga po, great and mighty things. Okay, tingnan nyo po, Jeremiah chapter 33, verse 3. Jeremiah chapter 33 in verse 3, sabi po dyan ng Bible, Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Tanungin mo yung katabi mo. Okay, tanungin mo yung katabi mo, alam mo na ba lahat ng bagay? Alam mo na ba kung anong meron sa langit? Tanungin mo yung katabi mo, huwag niyo akong tingnan. Tanungin niyo yung katabi, alam mo ba kung anong meron sa langit? When you pray, when we pray, yielded to the Holy Spirit, He will show you great and mighty things. Let me give you an example. Si Pablo, sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, sabi niya, I knew a man, whether in body or in the spirit, I knew not. Pero sabi niya, may nakita daw yung tao na yon sa langit na hindi niya kayang i-explain in his own words. In short, pinakita dun sa taong iyon yung langit. Amen. Amen. Nababasa po yun sa Bible. Nasa Corinthians po yun. And yesterday, while I was praying, sila po ay nasa life group. Nandiyan sila kila June, kila Ate Denel. Yesterday po, while I was praying, while I was preparing this message, okay, nagpe-pray po ako. I had a vision of heaven. I had the vision of the gold streets. I have the vision of the houses, of the mansions in heaven. And I was crying while I was seeing that vision. Umiiyak ako habang nakikita ko yung vision na yon. But, the gold street, the big houses, yung kaigrandehan ng langit was no match for the glory of God. Nung pinakita po sa akin in the vision yesterday ng Panginoon yung gold streets, pero nung ikumpara ko yung kaluwalhatian ng Diyos, yung gold street was no match from the glory of God.
Pagdating sa langit, hindi mo na naisin na matapakan yung gintong sahig. Ang pinakananaisin mo doon, kapatid, mga anak, sumukha ng Panginoon mo. Amen? Pastor, para lang sa'yo ata yun eh. No. Ang sabi ng Bible, call to me. Kanino ba sinabi yun? Sa Israel. And we are spiritual Israel. You are spiritual Israel. When you believe on Jesus, you have the blessing of Abraham. Abraham talked to God face to face. If you read in Genesis. It's for me. It's not just for me. It's for all of us who believes in Jesus. When you yield to the Holy Spirit, He will show you great and mighty things. Hindi ko alam kung ilang oras ako nanginginig kahapon doon sa bahay habang nagpe-pray ako because I was seeing heaven. I do not know how many minutes or hours I was in that state. Hindi ko alam kung ilang oras ako nagpe-pray ng ganon. All I was thinking was, Lord, you're beautiful. Pakiramdam ko kahapon, kukunin na ako. Feeling ko, kukunin na ako. Talaga, totoo. Ayoko na dito, Lord. Kunin mo na ako. Diyan na lang ako. You see? That's the power of the Holy Spirit. So who is the Holy Spirit? Doon ta ating slide po, Kuya Dave. Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is a person. Okay? Ang isang tao, I am a person, tama po ba? Paano nyo nalaman na ako ay isang person? Nagsasalita ako. Tama? May karakter ako, may attitude ako. Ha? May emotion ako. The Holy Spirit, meron din ganun. He speaks. The Holy Spirit speaks. Sabi ng Acts chapter 13 verse 2, as they ministered, they, meaning the Christians, as they ministered to the Lord and fasted. What do you mean by ministering to the Lord? Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Alam niyo po ba ibig sabihin ng ministering to the Lord? Worship. Worship. As they ministered to the Lord and what? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo kung nagpa-fasting yan. Minsan, kaya hindi mo marinig si Lord, hindi ka nagpa-fasting. Sabi mo sa katabi mo, mag-fasting ka kasi. Okay, by fasting, I do not necessarily say or mean na huwag kang kumain. Sometimes, we need to fast sa mga gadget natin. Kasi ang gadget natin nowadays, yan ang unang-unang distraction ng mundo sa atin para marinig natin si Lord. O, sabi mo sa katabi mo, bitaw-bitawan mo muna yung cellphone mo. Mamaya-maya kasi tunog ng tunog. Angat ka naman ng angat. Diba? I-silent mo. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, Amen. Gusto niyo bang marinig ang tinig ng Holy Spirit? Kaya maraming di naniniwala sa Holy Spirit kasi hindi nila siya naririnig eh. Sasabihin ng iba, hindi, para sa inyo lang mga pastor yan. No. It's for all the believers. Tanungin mo yung katabi mo, tupa ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, tupa ka ba? Tupa ka ba ng Panginoon? Kasi ang tupa ng Panginoon, dapat naririnig ang tinig ng Panginoon. John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice. Yung pastor lang ba yung sheep? Sabi mo sa katabi mo, ikaw din. Sabi mo sa sarili mo, ako rin. Dapat naririnig ko, sabihin nyo, dapat naririnig ko ang tinig ng Holy Spirit. Kaya magpa-fasting na ako.
Ay, 3 lang yung gusto mag-fasting. Kaya magpa-fasting na ako. Ayun. O, sinabi niya yan, ha? The Holy Spirit, next, He has emotions. Meron siyang damdamin. Sabihin niyo, meron damdamin. Sabi ng Ephesians chapter 4 in verse 30, do not grieve the Holy Spirit of God. Huwag daw ninyong pighatiin. Huwag ninyong saktan ng damdamin ng banal na Espiritu. Do not grieve the Holy Spirit of God. You know, the Holy Spirit is very sensitive. Sensitive si Holy Spirit. Kanina binasa nating verse, di ba? God knows your heart. Ang banal na Espiritu po, nananahan sa puso mo. Tama ba? Imagine this, oh. Imagine this. Your best friend, the Holy Spirit in your heart. Tapos mag-harbor ka sa puso mo ng galit. Tapos pipiliin mo mag-harbor sa puso mo ng inggit. Pipiliin mo mag-harbor sa puso mo ng mga negatibong emosyon. Anong mararamdaman ng Holy Spirit? Ano po mararamdaman ng Holy Spirit? You have the Holy Spirit in your heart, then pag may dumaan na sexy, titingnan mo, lilingunin mo pa. Yung Holy Spirit nasa puso mo, pag nakita mo yung kaaway mo, minumura mo na siya sa puso saka sa isip mo. Anong mararamdaman ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit nasa puso mo tapos nagsisinungaling ka? Nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo? Self-righteous ka? Anong mararamdaman ng Holy Spirit? Sabi ng Bible, huwag daw nating pighatiin ang Holy Spirit. Amen? Minsan, kinakausap ka na niya, kumakabob na yung dibdib mo. Sinasabi niya na sa'yo, alam mo, pinagbabasa ka niya ng Bible. Kaya lang inuna mo, buksan yung TV mo. Sinasabi na sa'yo ng Holy Spirit, habang kumakabog yung dibdib mo, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka. Pero anong inuna mo, maglaro ka sa cellphone mo. Anong mararamdaman ng Holy Spirit? Malulungkot siya. Amen? Third, He has a will. Meron daw po siyang kapasyahan. Meron siyang kakayahan na magdesisyon. Sabi po ng Acts chapter 16 verse 6, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Pinigilan daw po ng Holy Spirit sila Pablo na mangaral sa Asia in this verse. Naintindihan po niyo? Ang Holy Spirit po na nasa atin, pwede tayong pagbawalan sa mga ginagawa natin. Sometimes ito, sa context na to, gusto nila Pablo pumunta ng Asia, pero pinigilan sila ng Holy Spirit. Bakit? Kasi may ibang plano si Holy Spirit para sa kanila napuntahan. Saan sila pumunta? Sa Antioch and Macedonia. Hindi muna sa Asia. Pero eventually, pinapunta rin po sila ng Asia. Pero not that time. Alam niyo po, sometimes we rush things. We think. Okay? Naiisip natin na yung desisyon natin ay mas maganda sa desisyon ng Diyos para sa atin. Because masaya. Because at the moment, it feels good. At the moment, it feels right. Tama? Pero sa Diyos, ano sabi ni Lord? Huwag muna. Meron muna akong gustong ipagawa sa'yo. Amen? Isaiah chapter 55, wala po yan sa outline ko. Buklatin lang natin. Sa Isaiah chapter 55, dito sa verse 8, sabi dyan, sa Tagalog kay Dave BSND.
Isaiah 55 verse 8. Okay, pakibasa po ha. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Ayan. Tingnan niyo po, no? Ang pag-iisip daw ng Diyos ay hindi tulad ng pag-iisip natin. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi katulad ng pamamaraan natin. Naalala niyo po ba yung verse na Proverbs 3, chapter 3, verse 5 to 6? Alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba yon? Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways. Ulitin ko po ha. In all. Hindi lang po yan sa pagbabasa ng Bible, hindi lang sa pagpe-pray, hindi lang sa pag-worship, sa pagninegosyo, sa pag-aasawa, sa pag-girlfriend, sa pag-boyfriend, sa pag-aaral, sa pag-handle ng pera. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Amen? Pag hindi po natin in-acknowledge si Lord, sa landas ng buhay natin, mapapariwara tayo. Sabi dun sa Proverbs chapter 16, there is a way that seems right to a man, but the end of it is death. Kung hindi ka matayan, masasaktan ka lang. So, learn to trust what the Holy Spirit is saying. Amen? Pag sinabi ng Bible, pag sinabi ng Word of God, pag sinabi ng Holy Spirit na wag muna, wag muna. Amen. Amen. Pag merong ganitong mga bagay na pinagbabawal si Lord sa atin, nalalaman po kung sino talaga ang mas mahalaga sa atin. Yung gusto ko o yung gusto niya. Hello? Amen? Pag pinapipili na tayo, kasi meron tayong choice na gustong-gusto natin Tama ba, Jordan? Gusto ko to Pero ayaw ni Lord. Ito gusto ni Lord pero ayaw ko. Anong pipiliin niyo? Anong pipiliin niyo? Yung gusto ni Lord na ayaw mo o yung gusto mo na ayaw ni Lord? 5 lang. Gusto mo o gusto ni Lord? Sabi niya yan, ha? Pang-apat, the Holy Spirit, He is God. He is the third person of the Trinity. The Holy Spirit is God. Sabi ng Acts chapter 5, verse 3 to 4, Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Bakit daw siya nagsinungaling sa Holy Spirit? And keep back part of the price of the land for yourself while it remained. Was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Nagsinungaling siya sa Holy Spirit, sabi ni Pedro kay Ananias. You have not lied to men, but to God. When you lie to the Holy Spirit, you are directly lying to God. Ngayon, bigyan ko kayo ng example. Yung kapatid mo sa pananampalataya, nasa kanya Holy Spirit, wala. Hello? Yung katabi mo ngayon, nasa kanya ba Holy Spirit? Wala. Nasa kanya. Tama? Pag nagsinungaling ka sa kanya, you are lying to the Holy Spirit. When you lie to the Holy Spirit, you are lying to God. Kaya pagka tinatanong kayo ni pastor, ni pastora, kamusta kayo? Sasabihin nyo, okay lang, tapos hindi pala totoo, nagsisinungaling ka na. Alam nyo ba story nitong Acts chapter 5 na to? Nagsinungaling sila sa Holy Spirit, bumulag tayong mag-asawa. Namatay. Kung ayaw nyong mamatay, huwag na kayong magsinungaling. Huwag na yung half-truth. Huwag na yung mga alibay. Huwag na yung mga white lies. Tigil-tigilan na po natin yan, mga kapatid. Dapat hindi na uso sa atin yan. Amen. Number 5,
The Holy Spirit cannot tolerate sin. Hindi po niya papayagan o ano bang tawag doon? Tolerate. Kukonsintihin yan. Hindi po kukonsintihin ng Holy Spirit ang kasalanan. Sabi ng Isaiah chapter 63, 9-10, in all their affliction, tingnan nyo ha, in all their affliction, He was afflicted. Kasi nga nasa puso mo Holy Spirit eh. Kapag ikaw ay nagdurusa, nagdurusa din siya. Pag nalulungkot ka, nalulungkot din siya. Kaya lang, sabi rito, and the angel of His presence saved them in His love and in His pity, He redeemed them. Okay? And He bore them and carried them all the days of old. But, tingnan nyo yan ha, sobrang close ng Holy Spirit sa iyo. Pag masaya ka, masaya siya. Pag malungkot ka, malungkot siya. But, they rebelled and grieved His Holy Spirit. Tingnan nyo yun. Araw-araw kasama natin Holy Spirit, pero many times we are grieving the Holy Spirit with our thoughts, with our emotions, with our mouth, kung ano yung lumalabas sa bibig natin, with our actions. They rebelled and grieved this Holy Spirit. So what? So He turned Himself against them as an enemy and He fought against them. Ang hirap kaaway ng Diyos. Mamamatay ka sigurado. Amen? Kaya nga po, hindi naman ibig sabihin nito na kapag nahulog ka sa kasalanan, wala nang pag-asa. No. The Holy Spirit, His duty is also an advocate. Ano yung sabihin ng advocate? Tagapamagitan, kasama, attorney. Kapag ikaw ay nagkasala, siya tumutulong sa iyo to bumangon ka ulit. Bangon ka ulit. Kasi si Holy Spirit, ipapaalala niya yung forgiveness and goodness, mercy, and faithfulness of God. Hindi niya ipapaalala sa iyo yung kasalanan mo. Ang ipapaalala niya sa iyo yung mercy, loving kindness, long-suffering ng Diyos. 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise as some thinks, but He wants everyone to come to the knowledge of truth, to repent, to turn away from their sins. Ang sabi pa nga sa Ezekiel, God has no pleasure in the death of a sinner. Hindi po nalulugod ang Diyos kapag yung makasalanan namatay dahil sa kasalanan niya. Nalulungkot po siya. And may I remind you, everyone, that God is not the one who throws people to hell. It's our choice to be in hell when we disregard the voice of the Holy Spirit. Amen? So, ang kasalanan po, iwasan na natin sa tulong ng Holy Spirit. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Next po. God sent the Holy Spirit so we would not crave the things of this world anymore. Imagine, the Holy Spirit, okay? Imagine this. The Holy Spirit, siya po yung pumupuno sa langit. The glory of God in heaven. Now, He is in you. Amen? He is in you. Kung ano yung kaluwalhatian sa langit, nasa sa iyo na. Naintindihan po ninyo? Hello? Kung ano yung nararanasan ng mga anghel sa langit, mayroon kang access para maranasan din yon. Hello? May mga anghel na nakakakita ng mukha ng Diyos araw-araw. And we have access to that because of the Holy Spirit. Amen. Amen. In heaven, there's no more tears, there's no more pain. Only love, joy, peace. Amen? Righteousness. Amen? And we have access to that because of the Holy Spirit in us. Amen po ba? Kaya ibinigay daw sa atin ng Holy Spirit para hindi na natin nasain yung mga bagay sa mundong ito.
Naintindihan po? Including what, Pastor? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Mga bisyo, mga immoral na relasyon, maling paggamit ng katawan, at kung ano-ano pa. He deposited His Holy Spirit in you para tulungan ka na makita mo yung realidad ng langit kaysa sa realidad ng mundong ito. Naintindihan po ninyo? He came so that you will lose your appetite to the things of this world. Naintindihan po ninyo? Hindi ka na magiging addict sa sigarilyo. Hindi ka na maging addict sa alak, hindi ka na maging addict sa shabu o marijuana, sa kung ano-ano pa, hindi ka na maging addict sa mobile games. Hindi ka maging addict sa pag-scroll ng Facebook habang gising ka. Kaya pag tulog ka, nananaginip ka, gumaganon ka rin eh. Hello? Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, sabi diyan, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift. Sabihin nyo nga po, natikman. Okay? And have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. Sabi ng Bible, it is impossible. Imposible daw po na yung isang tao na natikman na daw yung heavenly gift, the Holy Spirit. You have become partakers of the Holy Spirit. You receive the gift of the Spirit. You receive the kingdom of God in your heart. It is impossible for you to fall away. Amen. If you have tasted the good word of God, nalasap na ninyo yung sarap ng pag-meditate ng word of God, habang binabasa niyo yung Psalms chapter 22 verse 1 to 31, you see the suffering of Jesus Christ and it is good for you. Ang sabi doon, my God, why have you forsaken me? Sabi doon sa Psalms 22, it's the exact words of Jesus when He was on the cross. Alam niyo kagabi, while I was meditating the Word of God, nagpe-play ako ng worship song kagabi habang nagde-devotion ako. Tapos katabi ko yung misis ko doon sa may sala po namin. I was reading the Word of God, nakatagilid lang akong ganyan. Bakit? Kasi ngumangawa na ako doon sa gilid. I was reading Psalm 22 and Psalm chapter 66 ata o Psalm 69. Hindi ko ma-recall eh. O Psalm chapter 69. These are the words that you will see or you will hear Jesus saying while He was nailed on the cross. Basahin niyo po yun, Psalms chapter 22 and Psalms chapter 69. Okay. Gusto niyo basahin ko? Pero hindi ko babasahin ng buo kasi mahaba po. Sabi rito, Psalm 22, verse 1. My God, why have you forsaken me? Imagine this Jesus sa Psalm. Why are you so far from helping me? Sinasabi niya sa Ama. While He was on the cross. Ganun yung pakiramdam ng Panginoong Hesus. Ganun siya kalayo sa piling ng Ama while He was nailed on the cross. Bakit? Kasi pasan-pasan niya yung kasalanan ko. Pasan-pasan niya yung kasalanan nating lahat. Dahil sa presensya ng Diyos, hindi pwedeng manahan ang karumihan. Sa presensya ng Diyos, hindi pwedeng manahan ang kasalanan. Why are you far from the words of my groanings? Sabi ng Panginoon. Oh my God, I cry in the daytime, but you do not hear. And in the night season, I'm not silent. Sabi niya dito sa verse 7. Sabi sa verse 7, all those who see me, ridicule me. Alam niyo ba, nung nakapako si Jesus sa cross, sari-saring mura.
sari-saring mga pag-alipusta yung naririnig niya. And the Holy Spirit reminds me of this word. Lord, ginawa mo ito. Nangyari sa ito, Lord, para sa akin, Lord. Tapos, pupunta ako sa Psalm chapter 69. Sabi diyan, verse 1, Save me, O God, from the waters have come up to my neck. Save me, O God. Yung luha niya, mga kapatid, habang nakapako siya. Verse 3, I am weary with my crying. My throat is dry. Kaya meron, di ba, sa 7 last words, sabi niya, I am thirsty. My eyes fail while I wait for my God. Verse 4, Those who hate me without a cause are more than the hairs of my head. They are mighty who would destroy me. Being my enemies wrongfully, though I have stolen nothing, I still must restore it. Sabi dyan sa verse 9, Because zeal for your house has eaten me up, and the reproaches of those who reproach you have fallen on me. Yung kasalanan ng mga tao, pinataw sa Panginoong Hesus. Because of His love for the Father and His love for you and for me. Amen. Kaya nga, balik tayo doon sa slide natin, Kuya Dave. 1 Peter chapter 4, verse 3 to 4. Sabi diyan, In the past, you wasted too much time doing what those who don't know God like to do. You were living immoral lives, doing the evil things you wanted to do. You were always getting drunk, having wild drinking parties, and doing shameful things in your worship of idols. Now those friends think it is strange that you no longer join them in all the wild and wasteful things they do. And so, they say bad things about you. Dati tayong mga ganon. Sari-sari mga kalayawan, paglalasing, pagbibisyo, at kung ano-ano pa. Pero nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, na yung mga kasama natin na gumawa ng mga kasalanan na yun dati, ngayon, tinutuyan na rin nila tayo. Ngayon, iba na rin yung tingin nila sa atin. Pero okay lang. Nasa akin naman si Kristo. Kapiling ko naman si Lord. Kahit hindi ko na kinikita yung kinikita ko dati, nabubuhay naman ako araw-araw. Sapat pa rin. Tapos kasama ko pa si Lord. Amen? Before I continue my preaching, tatawagin ko lang po itong isang tao na to give a short testimony. Okay, short testimony about yung faithfulness ni Lord sa kanya. Jordan. In line with what we are talking here this morning. Amen. Hallelujah. Glory to God. I-share ko lang po yung kung gaano kabuti talaga si Lord sa buhay natin and sa buhay ko po. Talagang napaka-faithful talaga ng Panginoon sa buhay ko dahil i-share ko lang yung last week talagang struggle talaga ako sa sa financial kasi nga baon ako sa utang, which is talagang sinampal ako ng kaliwat kanan nung preach ni Pastor nung nakaraan about sa sa utang. Kaya siguro
yung breakthrough na hindi ko pa maramdaman ng todo-todo kasi nga yun nga, nabaon ako sa utang. So dahil nga sa financial problem, na araw-araw may may mga binabayarang utang, mga Bombay, ganyan. So kapag ka medyo mahina yung kita, talagang masakit sa ulo. And then I guess Thursday yata or Friday. Basta last week, Thursday, ako'y isip kung paano ko gagawin kasi kinaumagahan may kailangan akong bayaran na malaki. Tapos yung gawa ng kaaway, siyempre nakita ako na talagang naging balisa ako. Yung gumawa agad yung kaaway para i-distract yung faith ko sa Panginoon. So sa madaling salita, yung dati kong naging trabaho, so ibigay ko lang kayo ng short history. So naging po ako dati, nagmamasahe po ako with extra service. So yun, so hindi ko na elaborate po. So yun po, yun yung naging trabaho ko dati. And then last time, nung Thursday, bigla pong dumating yung isa kong regular client dati. So yun, sabi ko, so yun, nagpunta siya sa bahay. Bigla niya akong tinanong kung pwede ka ba? Pwede ka pa ba mag-service sa akin? Edi ang gulat ko kasi ang tagal ng panahon na hindi siya nagpaparamdam. Tapos biglang nung kailangan ko ng pera, bigla siyang dumating. Biglang mag-o-offer ng kailangan mo ba? Edi biglang sa kabilang biglang ting. Ay. Maitatawid ko yung maitatawid ko talaga yung problema ko sa financial kasi malaki 'tong magbigay. Bukod sa maitatawid ko, may sukli pa. Sabi ko. Pero sa kabilang naman, hindi pwede. Tapos napakabuti talaga ng Panginoon kasi yung preach ni Pastora Amy nung ang napakalinaw talaga yung sabi sa ng Holy Spirit. Pinaremind talaga sa akin na iko-compromise mo ba yung naranasan mo, yung kabutihan ng Panginoon, ipagpapalit mo ba yung kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko, kapalit ng panandali ang, kumbaga, maitawid lang ba? Kumbaga, talagang glory to God dahil yung kabutihan talaga ni Lord na binigay niya talaga yung Holy Spirit para i-remind ako na hindi yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Kumbaga, magpakatatag ka lang, hindi natutulog ang Panginoon. Talagang glory to God talaga. Meron talaga tayong Diyos na buhay na talagang maaasahan dahil yung kumbaga, so kinakausap ako ni doktor, sorry, yon ni customer na kung pwede nga tapos biglang may dumating na para i-distract yung gawa ng kaaway. May customer akong dumating. So sa madaling salita, hindi na siya nakapagkulit sa akin na kung pwede, kumbaga hindi na siya nakipag-negosasyon sa akin. Kasi nga medyo na-struggle din ako sa kung i-grab ko ba yung opportunity yon. Pero glory to God talagang hindi papayag ang Panginoon na makagawa ang kaaway sa ating buhay dahil nung time na dinistract niya ako, umalis na si previous customer. So ayun. Glory to God kasi yung pinoproblema ko din na pinoproblema ko nung kinaumagahan na yon. Napakiusapan ko siya na i-extend yung kumbaga may allotted time. And talagang napakabuti talaga ng Panginoon dahil glory to God, may ginamit ang Panginoon para yung mga kakulang ay kumbaga nagbigay siya sa akin ng mas maraming customer na hindi na kailangan gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. And glory to God at nice ko rin magpasalamat talaga sa Panginoon na naging channel din ng biyaya si Kuya Mark dahil sa biyaya ng Panginoon ipinadaan niya kay Kuya Mark yung mga customers na hindi lang customers yun talagang glory to God talaga na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa atin
Na kailangan manalig lang talaga tayo, i-focus lang talaga natin yung ating yung buong puso talaga na mag-trust talaga tayo sa Panginoon dahil may mga bagay talaga na i-offer sa atin ang gawa ng kaaway para tayo ma-distract, para ma-discourage ulit tayo, para mawala kung ano man yung mga pinagdaanan natin. Kailangan talaga sa Lord lang talaga tayo aasa dahil hindi natutulog ang Diyos dahil lagi siyang nandyan para i-sustain kung ano ang ating mga pangangailangan. Kaya glory to God dahil meron talaga tayong Diyos na buhay na nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Hallelujah. Amen. Diba? So, nung time na gipit ka na, diba? Kung sa karnal na pag-iisip, iisipin mo hulog ng Diyos, ano? Kasi timing na timing eh. Kailangan mo bukas eh. Pero kung i-discern mo talaga sa mata spiritual, galing sa kaaway. Diba? Hindi ibig sabihin may opportunity ka, nandiyan na sa harapan mo eh, kailangan mo eh. Pero hindi pa dala ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa mga magagandang bagay na nasa harapan natin. Siguraduhin mo muna, galing talaga sa Diyos yan. Pag galing sa Diyos yan, hindi niyan susuwayin salita ng Diyos. Amen? Glory to God. Okay? Willing pa ba kayo makinig? Sabi dito sa Tito chapter 3, verse 3 to 6, sabi rito, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napopuot sa isa't isa. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabihin niyo nga po, pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Diba? Ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating tagapagligtas. Amen? Amen? Ibinuhos daw. Ang pagbabago po, okay, ang pagbabago ng buhay po natin ay posible sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen? Pag marunong tayong makinig sa Holy Spirit, hindi ka magkakamali. Amen? Okay? If you have the Holy Spirit, you will not crave for the love this world will offer because He is the source of true love. God is the source of true love. Sabihin mo sa katabi mo, God is the source of true love. Sabi ng 1 John chapter 2, 15 to 16, do not love the world of sin that opposes God and His precepts. Know the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust and sensual craving of the flesh, the lust and longing of the eyes, and the boastful pride of life, pretentious confidence in one's resources, or in the stability of earthly things, these do not come from the Father, but are from the world. Kapag nasa iyo po ang Holy Spirit, hindi mo na po pagnanasahan ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mata, at ang kapalaluan ng buhay na to. Hindi mo na nanaisin na maging mayaman for the sake of being mayaman itself. Nais mo maging mayaman because you want that riches to be used for the glory of God. Hindi na para pagka nagkaroon kayo ng reunion, meron kang ipagyayabang sa mga kaklase mo o sa mga kamag-anak mo. You want to be rich because you want to use that riches for the glory of God, to glorify God Himself, not to lift yourself up.
para tumaas yung tingin sa'yo ng ibang tao. No. Kaya mo gustong yumaman because you want to lift the name of Jesus. Amen? Romans chapter 5 verse 5, such hope in God's promises never disappoints us. Pag nasa iyo pag-ibig ni Kristo, hindi mo na ikikrave yung mga matatamis na salita ng kung sino man. Kasi, satisfied ka na sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Amen? Hindi mo na ikikrave yung mga binubuyo sa iyo ng barkada mo. Amen? Yung mga reto-reto na yan, ba? Mga buyo-buyo na yan. Sige, tikman mo lang. Ba? Hindi na, kasi satisfied na ako kay Lord eh. Amen? Because God's love has been abundantly poured out on us within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Amen? The Holy Spirit makes you realize that Jesus is not just another name. Amen? Pag ang Holy Spirit po nananahan sa puso mo, when you hear the name of Jesus, hindi siya isang pangalan lang ng tao. Pag narinig mo na yung pangalan ng Panginoong Hesus, namamangha ka na kaagad. Amen? Pag narinig mo yung word o yung pangalan ng Panginoong Hesus, nabubura na lahat ng alalahanin mo. Pag narinig mo yung pangalan ni Jesus, nabubura na lahat ng galit mo sa puso mo. Amen? The Holy Spirit makes the Bible not just another book you find in your bookshelf. Amen? Because when you have the Holy Spirit, itong mga titik at letra na ito na nasa Bible natin, nagiging buhay siya. Hindi na siya yung parang regular na libro o aklat na nagbibigay lang sa iyo ng impormasyon. But it gives you transformation. It gives you freedom. Amen. The Holy Spirit makes heaven more real to you than the world you see now. When you have the Holy Spirit, totoong-totoo sa iyo yung langit. Kaya hindi mo na i-crave yung mga makamundong bagay. Yung katulad nung binuksan nating verse kanina, 2 Timothy 4, verse 9 to 10, iniwanan ni Demas si Pablo at yung gawain. Bakit? Kasi mahal niya yung mundo. Naintindihan po ninyo? Pero pag nasa iyo ang Holy Spirit, hindi mo maiisip na iwanan si Lord. Hindi mo maiisip na iwanan yung gawain, yung pag-church, yung pagla-life group, yung prayer meeting. Why? Because the Holy Spirit is in you. Amen? Kapag ang Holy Spirit nasa iyo, ito last verse na babasahin natin, Psalm chapter 16, verse 11, you will show me the path of life. Okay? The Holy Spirit will show us the path of life, not the path of destruction, not the path of death, but the path of life. In your presence is fullness of joy. Amen po ba? In your heart, in your right hand, there are pleasures forevermore. Pleasures that this world cannot offer. In His presence, there is fullness of joy. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.